For this half, for the second half natin, is how to use editable patch. Okay? So, I know may nagre-record, 1, 2 people nagre-record, pero please try to listen pa rin, kasi yun yung napapansin ko eh. Yung asa nyo sa recording. Okay? So, ayun lang. So, ito muna. So, let's start off with yung ano muna natin. So, make a play lang muna, pero patch ulit kami dito para lang makita namin yung difference. Sa namin siya. Sige, doon na tayo. Ayan. Okay. Yung isa, okay. So, now I have, dalawang plane yan. Tapos yung isa, I'll make it edit patch. And the other one, I'll make it editable poly. Okay. So, to start off our discussion, di ba edit poly, ito, refresher na lang to ah. So, edit poly, you have yung 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Ito. Okay? So when you press 1, you can control vertex, di ba? Control yung vertex, di ba? If I click this one, if I drag it up, magiging ganyan siya. Though distorted siya, ayan, di ba? See? It's like having a line here pero invisible, di ba? Technically, if you put this, like save it now, tapos put it sa 3D printer, confuse yung 3D printer kung anong gagawin dyan. Pero if print niya yan na parang may pyramid pa rin siyang gano'n. So magkakaroon ng line dito, ng invisible line sa atin, pero sa 3D printer, pag kinonvert mo to STL, lalagyan niya ng linya yan. Kasi hindi niya na-confuse siya eh, like what to do eh, di ba? Ganon. So yan siya. Now if I press ito, 2, so makiklik ko to, natataas ko to. Okay, at sorry any point na parang pwede pala yun, please react. Okay? Now, there's actually a lot of video tutorials on how to make a lot of stuff like kotse na car, bag, shoes, anything actually na modelable sa internet using Edit Poly. Okay? So Edit Poly, how would you let's say model a car using Edit Poly? So normally, let's say may curve yung car, ganito yung mangyayari dyan. Guys, dito tingin na. So normally, you just press shift. So hold mo yung number 2, tapos i-shift mo to. A little bit, shift a little bit, shift a little bit pa ulit, then shift a little bit. Ganyan. Unti-unti, isa-isa. Sorry. Wala. Shift ulit. Yan. Now, this is not yet done. You have to look at the... dyan. Saan ka? Here. Wait lang. Ayun. Ito siya. Yan. So you have to look here, tas ayan, you have to arrange yung dots. Sorry, nakikita mo siya? Yan, you have to arrange yung dot na dapat, ano sila? If you remember yung ano natin, yung sa hammer, yung pinakita ko sa inyo, you have to arrange yung dot na hindi siya magmumukhang pixelated na ano siya, na distorted siya, parang ganyan. So you have to arrange everything. Then, yan. So let's just say, ganyan siya, ayan. Diba? Then you add a smooth modifier when you're done. So yung buong car mo, yan. So magiging ganyan siya. Now, if you render this one, ayan na. So try to render. Magiging smooth siya, di ba? Kahit na corner-corner siya. Okay? So imagine yung buong car, ganyan siya gagawin. Para siyang virus na kumakalat. Normally, the video or yung tutorial would start dun sa fender, dun sa may gulong. Ano muna, rectangle, tapos i-click mo yung outer nun, then you'd shift outside para kumalat siya, tapos mabubuo mo yung fender na naka-curve ng gano'n sa front view. Tapos pakalat yun hanggang hood, hanggang kabilang side, or at least half, tapos may mirror siya. Gano'n siya, so unti-unti siya gano'n. Okay? So yun yung nagagawa niyan. Now, if you press number, balik tayo sa Edit Poly, if you press number 3, order, walang kwenta, wala akong makiklik, di ba? Pero pag 4, you can click 1, you can bevel, di ba? So, refresher lang naman to sa dapat.
i-gets nyo na kung ano mga pwede gawin dito. Ayan. Okay? Then extrude, if you want to extrude. Ayan. Okay? So edit poly, yan na siya in general. Now, for comparison, edit patch. So if you click yung dot, ito actually hindi ko sure kung error to or some sort or baliw na tayo yung mga kasi if you press number 1, yan, nag-highlight siya, di ba? Now if I press number 2, ano dapat mag-highlight? Dapat yung katabi, di ba? Hindi, yung number 3 siya. Tapos yung number 3 mo, number 4 siya, tapos number 5 is this one, tapos number 4 pala, yung pang-5. Then if you press number 5, babalik siya dun sa pangalawa. Kasi nga yung one. Okay, so yan yung ano niya, yan yung idea niya dyan. Now the difference between edit poly and edit patch is, di ba sa edit poly there's a number 3, yung border, dito wala siyang ganon. Okay? So number 1, still controls yung vertex, yung mga dots. Number 2, number 2 naman, ano pa rin, segments or edges pa rin naman siya. You can still control yung mga lines pa rin. Tapos number 3, imbis na border, polygon na siya, meaning you can select yung polygon. Okay, so, yeah. Tapos number 4, elements pa rin siya, so you can select everything, which is useless pa rin siya technically. Okay, number 5, you can select yung handles. Now, I'm assuming everyone has at least tried Illustrator. Okay, good. Lahat. Di ba pag Illustrator, nag-drawing kayo ng vector, di ba may handle siya para magawa yung curve? Di ba? So, dito ganun din siya, may handle din siya. So, nakiklik yung mga handles niya to, handles. Now, normally, I don't press number 5 to control yung mga handles niya. Kasi sa number 1, when you press a dot, or click a dot, may handles na kagad siya. Ayun, lumalabas na kagad yung mga handles niya. Meron na kagad siya. So, controllable siya by number 1. Okay na kagad siya. You don't need to press number 5 pa. Number 1 lang pwede na. Okay? Now, pag number 1 yan, di ba, you can control yung mga dots, di ba? Now, kanina sa edit poly, when we click this one, and I drag it up, ano nangyari? Naging parang pyramid siya, di ba? Now, the difference between edit poly and edit poly normally is the more edgier modifier. So anything edgy, let's say table, box, CPU, puro ano siya, puro boxy, anything boxy, edit poly yung gagawin mo. Now anything na smooth or parang ano siya, cloth-like, bag, shoes, cars, airplanes, mga ganyan. Siyempre pag tanks, papuntang tangke, ganyan, edit poly yun. Pero anything na smooth yung surface niya gano'n, edit patch yung gagamitin nyo. Because edit patch, like this i-click ko lang yung dot, when I drag it up, ganyan yung nangyayari sa kanya. Yes? Okay, so if I click this one, this one, and I drag it up, ganyan siya. Parang tumitingin under the rug. Okay, ayan, nagkakaroon na ng terrain kagad siya na, smooth na kagad yung surfaces, ganyan. Now, each dot, basta as long na meron connected sa kanya, like for example, this dot, there's 2 lines connected to this dot, di ba? So magkakaroon siya ng 2 handles dito. 2 handles. This dot, since tatlo yung line sa kanya, magkakaroon siya ng 1, 2, tsaka 3 handles. Okay? Medyo common sense na yun, di ba? Kasi if nakapag-illustrator na kayo, di ba? Ganun yun. Each line meron corresponding handle. Okay? So, ganun yung mangyayari dyan. If, let's say, I drag this up, yan, tapos, let's say, itong curve na to, di ba? Medyo parang S yung shape niya, di ba? If I want this to be, let's say, letter C siya. O ganyan. Ganyan siya dapat. Di ba dapat handle ayusin mo? So ang gagawin mo dyan, you click 2 handles, 2 dots pala, sorry. This dot and this dot. Yan. Tapos magpe-press ka ng Alt-X. Ang Alt-X kasi pang transparent view. Para maging transparent siya. Now, this is not a material. Meaning pag nag-render tayo, blue pa rin siya. Okay? So for transparent view lang siya. Alt-X yung button. Now, ayan na. So nakikita mo na ngayon yung handle na to. And then this handle. Okay? Now, next is you have to click yung correct axis.
Okay? Ito yung correct axis. Ayan. Nag-get siya ba kung ba't yan yung correct axis? Yes, sir. Sure? Hindi po. Hindi. Kasi, nakatutok siya. Ayun, see? Di ba ito yung line? Pag ganyan siya. Pag ganyan. So, ito yung axis niya dapat. Kasi pag ito, meaning, pababa siya. Okay? Good. Tama yun. Pag hindi talaga gets, mas maganda sabihin nyo. Na ito, Z, tsaka X, meaning, left to right siya, tsaka up and down. Combination po siya, no? Yes, combination siya nitong dalawa. Okay? Na kapag ito lang pinili mo, let's say hindi mo pinili itong ano, let's say Y lang, meaning forward, backward ka lang. Pag ito naman, up and down lang. Okay? Pag Z lang, kaya kailangan pin-click mo talaga ito. This corner, not this center, yung corner na yan. Yung mga corner na yan yung pin-click mo. Sir, ano mangyari kung yung center? Yung center magulo siya. Like free, ano siya, free axis. Free form siya, Oh, sir. free axis. So, kung saan siya pupunta. Okay? So, I'm gonna move this up. So, balik ko muna. I'll click this one, move this up. Ayan, see? So, ngayon, ayan o. Nag-curve na yung axis ko. Yung line. Nagets? Good? Now, undo ko siya. Now, let's say, nagkamali ka ng click. Let's say you click this one. You click this one. Ayan. Okay? So, maling axis yan, ha? Now, it might still look like na-move mo yung curve. Pero kita mo naman dito sa baba, nag-distort na, di ba? Di ba? Sorry. Alat ko. Gulong pa pa eh. Okay, ayan, di ba? So, nandiyan dyan, nag-distort na siya. Ayan, nag-distorted siya. Oo. Kasi mali yung axis mo eh. So, sometimes, let's say, ito pa. Ito, yan. Isa pa yan. Ay, di, ganun din pala. Yan. Kasi magkakaroon ng ganun instance na you thought tama na yung kiniklik mo axis. Kaya ako pag nag-move ako, kunyari, let's say, nag-move ako nito, minove ko to, ganyan ako, ganyan, tama na, di ba? Ginaganon ko kagad siya, ginaganon ko kagad. Tumitingin ako kagad kung tama siya. Now, pwede ka nang hindi tumingin if maybe nakagawa ka na at least two cars para, para sanay ka na. So mga 2 terms na joke lang. Pero yun. Di ba? So normally yun, kailangan check nyo talaga siya ginaganon, iniikot nyo talaga. Okay? So, yan yung number 1 pa lang yan, ha? Sorry, balik natin. Number 1 pa lang yan. If you press number 2, di ba kanina number 2, pagka nag-shift tayo nung gagawa tayo ng curve, di ba ang dami, isa-isa? Dito isa lang. You just need to shift 1 time lang. Isang ganyan lang. Yan. Okay? Bakit? Kasi, you now have the ability to control yung dots. Itong 4 dots na to. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, ah. And all the handles would come out. Tapos, i-click mo lang yung correct axis, this one, this axis again, tapos Alt-X ka lang, so you can, wait, huwag ka na muna mag-Alt-X. You can click, you can click yung mga dots, ayan o, see, you can move. Oh. Diba? Ayan. The only time that you will need Alt-X, kasi hindi mo makita yung handle dito. So if you don't want to press Alt-X, you just have to rotate to this side. To do this. Oh, ayan na. Sir, Yes. pwede ba sabay-sabay na, like, Yun pa lang yung next na sasabihin ko. Pero, eto siya. Yun yung number 5. Kasi yung number 5, you cannot click the dot. Meaning, hindi mo na magagalaw yung dot. Ang magagalaw mo lang yung handles. And when you can only click handles, you can click 2 at the same time or 3 at the same time. Tapos kailangan mo sila sabay-sabay. Kasi kanina nasa dot ka eh. Pag nasa dot ka, hindi mo makiklik yung handles ng sabay-sabay. Isa-isa lang. Okay? Kasi puro dot ang pwede mo maklik. Ngayon nasa handles ka, makiklik mo lahat ng handles. Okay? But, hindi siya useful. Kasi, it means that you want to click at parang sabay-sabay yung diba? Para sabay-sabay yung curve mo, di ba? Remember, yung kotse is aerodynamic, so hindi siya pantay. Normally, yung isang area is smaller compared dito sa part na to. So, hindi sila same hatak ng curve. Normally, smaller yung isa kasi papalit siya eh. even yung sa, sir, yung sa gilid, yung parang Lahat, halos lahat. Halos. Like siguro, bigyan na kita ng 1%, 99%, parang germs. Yun. Wala pa ako nakita na parang kailangan mo siya i-click ng sabay-sabay ng ganun. Okay? Now,
yun yung halos strength ng edit patch kasi you have to model. Ng edit patch, meron din siyang downside. Now, the downside is yung patch mismo. So, number 3, patch. Kasi this one, if you click, yan, you have the option to extrude and bevel. Now, if you notice, extrude tsaka bevel nito mo, button lang sila. Wala man lang setting, talagang button lang, oh. Okay? Bakit? Kasi, di ba, as I've mentioned, edit patch is only good for smooth, di ba, na mga surfaces, parang gano'n. Now, if you check yung extrude mo, pag in-extrude mo siya, dapat boxy. Di ba? Now, if you try to extrude this, ano mangyayari? Wow! Ayan, no? See? The computer is attempting to smoothen yung corners ng ano. Even if you render, see, ganyan siya lumalabas. Parang confused siya kung ano ba to? Dapat rounded, smooth, ganun. Yun. So, yan yung isa sa downside niya. Now, on the other hand, yung bevel is actually a little bit useful naman. Kasi yung bevel, you can actually extrude, di ba? Tapos, ayan, may curve, di ba? Tapos, pwedeng pababa, pwedeng curve din ulit. Yan. So, yung bevel, medyo may sense pa kahit paano. Now, eto mga to now priority on mga shapes anything na, lalo sa car modeling, anything na may S, parang S yung shape niya, most of the time, mali siya. Kasi walang design ng car na may S siya na gano'n. Normally, naka-curve siya, or nakapaganon siya. Okay? So, pag may nakita kayong letter S, normally you have to fix. So, how would you fix this? So, pag i-fix mo siya, click mo yung dots, yan, mag-Alt-X ka para makita mo yung handles, ayan, tapos, ito, straight up lang to straight up, Z-axis, ayan, just have to click this one, straight up, ayan, para mag-curve lang siya ganyan. Sir, paano Yes. po sinelect yung axis? Ano daw? Paano po sinelect yung axis? Pag naka-move tool ka, I-click lang po yung... click ka lang ng dot, lalabas na yung move tool, di ba? Move tool yung axis na yun. Kapag rotate, ganyan, pag scale ito. Sir, paano nyo po nilock lang dun sa zero? I-click mo lang. I-click mo lang siya, left click. Yan. So pag nag-click ako dito, left click, nandiyan na rin lang siya. Unless may daanan yung mouse ko na iba. Pero every time aalis ako, bumabalik pa rin siya ulit dun sa nakaklik ako. Okay? Questions? Yung sit-in ba natin, ID ba yan? Baka mamaya mag-grab. Hindi ko siya nag-basicad, di ba? Nag-basicad na ba siya? Ngayon? Nag-basicad na? Hindi pa po. Hindi pa? Baka mamaya mag-grab. Huwag ka masyado makonfuse dito. Matagal pa ito sa'yo. Mamaya nag-shift na yun, no? Okay, wait. So, ayan. So, what else? Ano ba? So for example, let's say may 2 ka, di ba? Tapos nag-shift ka. Shift. Tapos, sorry, ito yung mga pasaway eh. Kadalasan, if you have 3 na shapes, 3 na lines, 1, 2, 3, dapat when you shift, dapat sabay-sabay. All together, Kasi if you only shift, like say, shift 1, tapos let's say shift second, tapos you try to, let's say, make it as close as possible, useless yan. Because there's a hole. Okay? So, let's say nangyari yan, what can you do? So you access vertex pa rin, and you have target 12. You just click this one, tapos drag it until the next cut. Yan, magka-close na yan. So ngayon, close na yan. Yan, one piece na sila. Pantay mo rin, sir. Papantay sila, oo. Attach siya dun eh. Yes. Okay? So normally, let's say you have, 2. Shift ka dito, tapos ito, shift ka dito. Yan. Tapos, let's say dot, tapos I want this one to shift until here. Yan. See? So may triangle ka lang na hole. Diba? Pero nakadikit siya. Yan. So mga corners, mga points na pwede mong i-weld. Yes. Bawal sa i-weld sa mid ng line sa inyo. Ng line? Mid, like, hindi sa end, hindi sa corner. Hindi. Kailangan dots lang. Dots lang siya dapat.
Okay? What else? Sir, yung mga dots, pwedeng i-refine? Ha? Pwedeng mag-refine yung dots? Hindi. Kailangan yung refine ahead pa. Before pa dito. So, yung next nito, trace kasi natin yung mga parts. Dun, sa trace pa lang, kailangan may mga dots ka na. Yes. Yun din. Oo. Hindi ka pwede mag-add ng dot. Let's say you're missing something here. Hindi pa pwede. Meron siyang way, pero parang cancerous yung way niya. Okay, so ito yun. So for example, let's say, kulang ako ng dot dito. Let's say dito, gusto ko magkaroon ng dot dito. You can add by clicking number 3. Yan, sa polygon. Ito. Tapos meron kang, ayan, subdivide. Kasi pag kinik mo yung subdivide, ayan, magkakaroon siya ng ganyan. Now, meron kasing rule. Ang rule kasi dito is that 3 dots, 4 dots siya dapat. Now, syempre, ayan o, square siya. So 4 dots, di ba? 4 dots to make you square. But this one, 5 dots na ngayon siya. So ngayon, ayan, mata mo. Butas na siya. So, guys, sabi ko, cancerous siya. So mangyayari, kailangan, even this one, madadamay, isa-subdivide mo rin lang siya. Tapos ito, isa-subdivide mo rin lang siya. Kasi chain reaction eh. Diba? Tapos i-weld ko na ngayon yung dot na to. Itong dot na to. Ayan. Yung dot na yan, I will target weld this one to here. Yan. Para maging buo na sila. Then yung kabila din, I need to target weld ngayon. Pero yung cancer kumalat na. Ayan, 5 dots na rin dito. Gets? So medyo cancerous siya. Kaya kailangan ahead. At as in yung joke sa local na advance ka mag-isip, kailangan advance ka talaga mag-isip. Okay? Para sa mga tatanga-tanga lang yung dito hindi totoo, kailangan mo advance mag-isip. Okay? Questions? Wala? Yung pag dalawang plane pagsasalubungin pwede or kailangan from one source but from outward. What do you mean? Pag Yung pinag-snap ko, pinag-weld ko, gano'n? Kunyari, fender tapos door. Yung welding per object lang siya. So, isang edit patch lang sila. Now, if you have 2 edit patch na object, gusto mo silang ipag-weld, kailangan attach mo siya kasi magiging one piece sila. Pero once na-attach pwede. Yes, pwede. Oo, pwede. Correct, pwede. Okay? So, clear walang question? So, ito yung sample ko sa inyo. So now, I'm gonna start how to make or how to start yung edit patch. Ang edit patch natin, first you need to draw something. Okay? So meron tayong rules There are actually, ilang rules ba ito? 4 rules. 4 that we need to follow. 4 rules para lang clear. Recorded to So, ang first rule natin is that you should only use 4 dots. Okay? Normally yung rule niyan, dapat 3 dots and 4 dots lang yung allowed. Okay? Pero, ayoko sana mag-3 dots pa kayo. I mean, unless no choice talaga, tsaka kayo mag-3 dots. Okay? So, yun lang muna tatak nyo sa isip nyo. 4 dots lagi. Every single time, 4 dots yung gagamitin nyo. Okay? 4 dots. Only if necessary lang yung 3 dots natin. Okay? Yun yung first rule Now, yung second rule natin is, you should only make drawings na horizontal tsaka vertical lang. Meaning, straight tsaka ganyan lang. I mean, konting mag-slant ng konti, okay lang. Pero hindi pa pwedeng naka-slash talaga siya. Okay? Yun yung second rule ko, horizontal tsaka vertical siya. Okay? Good? Clear? Now, yung third rule niya, ito rin yung discuss ko. So, how to make yung edit patch. Ganito kasi normally yan. You have to draw something first by line. So mag-drawing muna ako. Let's say, I'm gonna draw something, let's say, pentagon na lang. Pentagon naman yung maganda example. Yan, pentagon. Random pentagon na lang. Ayan, sabog na pentagon. Yan. Okay. Ayan, sabog. So 5 dots yan in total, di ba? Okay. Na ang next ng line natin, ano mo siya, sa surface mo siya. Ang surface, press ka ng SY sa symmetry, tapos up ka ng 3. Nasa taas na yung symmetry ito surface. So, pag nag-surface ka, nawala. Okay? Nawala. Nawala na talaga siya. Pag nag-click ka lang, tsaka mo lang makita yung axis, pero wala yung image. Bakit? Kasi, what the surface does is,
nagdo-locate siya ng 3 dots or 4 dots, tapos nilalagyan niya ng color. As in, gagawin niyang plane. Yun yung target ng surface. Yun lang yung purpose niya sa buhay. Okay? So, since 5 dots yun, or let's say you didn't know, parang, bakit nawala? So, kiklik mo, ayan, click mo na pa naman siya eh. So, click mo yung line, tapos you can click this one, show end result. Yan. So, umiilaw siya ng orange ngayon, pero nasa surface ka na. So, kita mo siya, ayan, parang, eto, pag di mo pa nakita, ewan ko na lang. Kailangan mo nang bumalik sa, anong grade ba ang, counting ng numbers. So, ayan. So, ang pwede mong gawin ngayon, under sa line, is to create line, tsaka refine. Okay? So, create line ako ngayon, look. Pag nag-click ako dito, click, tapos, doesn't need to be accurate, basta close by pwede na siya. Now, kiklik ako, somewhere close, didikit ko pa lang, hindi pa ako mag-click ng second click Wait, ako na nangyari. Teka lang. Maarte. Wait lang. Bakit wala? Wait. Bakit ayaw? Saan? Wait lang. Bakit ayaw? Create line. Weird. Bakit gano'n? Teka lang. Hindi siya normal. Ayaw niya. Wait. Use. Ayun. Okay. So, maarte pala talaga siya super. Is it too far? Wait, ulitin natin. Bakit siya ganun ka-arte? Hindi siya dapat ganun ka-arte. Wait lang. Ulitin natin. Yan. Okay. Tapos, surface. Ayaw yung surface. SY talaga. Line. And this one. Yeah. So, let's try again. Create line. So, click here. Tsaka. Yun. Bakit ngayon gumana na ayaw kanina? Ayan. So, nag-click ako ng first line. Tapos, ayan o. Look. Second line ko, didikit ako sa kanya. Nagkakaroon siya agad ng color. Bakit? Kasi, nalalocate ng computer na this is 3 dots. Tapos, this is 4 dots. Okay? Kaya nilalagyan niya ng color. Oo, yun yung ano niya kagad dyan, yung target niya kagad dyan. Now, let's just say, lagyan na natin siya. So, ito yung rule number 3 Ang rule number 3, kailangan sunod-sunod yan. First is line, then surface, then editable patch na. So, yung edit patch pala, hindi editable patch. Edit patch. Dapat line, sorry, baliktad pa, yan. Line, surface, edit patch. Yun yung rule. Yun yung pagkakagawa niyan. So, after edit patch na, pag nagawa mo ng edit patch, meaning, you can click na. So, let's say, I want to make this parang balloon siya, parang gano'n. So, I'll click number 5, tapos click ko to, diba? Ayan. Click ko tong dalawang to, akit ko to dito, ayan. Okay? Okay? Good. Nakalogo siyang gano'n, diba? Pero, if you look at the side view, nakita niyo to? Oh, ito na ngayon yung question. How can I make it na naka-curve din lang siya dito? Diba? Handle, diba? Oh, sige. Oh, rotate ko siya ngayon. Nasaan ang handle? Oh. So, aling handle? Diba? Wala eh. Wala siyang handle, diba? So, if i-click ko itong dalawang to, let's say this two, yan, to drag them up, ayan, para sa side mo mag-curve na siyang ganon. Sa harap naman, hindi naman nadadamay. Ito naman nadadamay. Diba? So,
Let's undo. So, ano yung gagawin dito? Yun yung downside ng 3 dots. Kasi naging 3 dots siya, nakulangan siya. So, right now, I'm gonna erase yung patch. Let's not erase the surface yan. Yung line na, sa line. So ngayon, alam na natin na kailangan natin ng line dito. Okay, so I'll make a refine here. Yan. Tapos, kailangan mo mag-create line. Now, hindi ka pa pwede basta-basta mag-create line lang, like create line here to here lang without this dot. Parang hook siya eh. So if you want to make a line from here to here, kailangan may hook siya. May sasabitan ka dapat, parang ganun. So yan yun, yung refine na dot na yun. So I'll click this one, create line, click from here to here. Wait, bakit? Wala ko. Yan, so yan. So yan, no? See, nag-4 dots na kagad siya. Nung nag-refine pa lang ako, nag-4 dots siya. Pero yung kabila, tamo, walang color. Bakit? Kasi 5 dots siya. Okay? Good? Now, create line ako. So, click here to here. Yan. Now, yung iba, 5 dots to. Anong gagawin nyo para magawa, masara siya ulit? Gagawin ng iba, mga pasaway, i-click yan dito. Uy. Diba? So, ngayon, nagkaroon na ng slash. Nagets ba yun? Kaya parang chain reaction siya eh. So dapat, imbis na dyan ka makiklik, dapat mag-refine ka na lang din dito. Para isang straight siya na ganyan. Okay? Gets? So ano yung 5 dots siya eh? If you just click here, tapos correct here, magiging triangle to, magiging 4 dots to. Pwede naman talaga, pero yun nga, di ba? Yun yung rule. Yun yung rule na gusto ko i-follow ninyo. Na horizontal, vertical siya dapat lagi. So ngayon, pag nag-surface ka na, bakit nawala na naman? Ayan, naglag lang. Yan. Tapos edit, patch. Yan. Right now, if you click yung dot, yan. Ito na, you click this one, tsaka click this one lang. Drag mo sila pataas, siguro higher pa tong isa. Yan. Tapos, syempre, ayan, may mga parang X na siyang ganyan. So, you have to click everything. Click na lang lahat. Kung ako, click ko lahat eh. Tapos, Alt X na lang. Tapos, click the correct axis dapat. Dapat, ayan, Z and Y axis para ito. You can drag this up, drag this up. You can move this one also. Hindi ko na-click ito. Ayan, this one also. Tapos, from this view, yung axis would change. Okay? Gets ba yun? You should change yung axis kasi nasa ibang view na tayo. So, you can move this one, tsaka ito. Okay? Oh. Clear? Questions? Wala? Ganun tayo katagal? Less than 30 minutes. O yan, so after nyan, you can do symmetry. Diba? To symmetry yung ano, parang sa paper to yung sa star. Gagawa ng star. Yan. Yung ano. Ano nung pare? Okay. So ayan siya. Questions. Ganyan gumagana yung patch. Para makagawa ka ng something, kailangan may sketch ka muna, dinodrawing mo siya. Medyo simple sample pa to. Yung discussion natin later on, so we'll have a break for around siguro 15 minutes. Kasi may mga inaantok na. Okay, so wash up. Ilan? 20 minutes? 30 minutes? One? Grabe naman. 30 minutes, sige. Come back 4 o'clock ah. Don't be late ah. 4 o'clock na. Sarado talaga 4 o'clock.